Hello guys! O diba, may pa-microphone ako. So for today, pupunta kami ng Negros, ano to? Occidental Oriental. Negros Occidental. Pero first stop namin ay Bacolod. So hintayin lang namin yung aming flight papuntang Bacolod City. Guys, may nakalimutan ako. Seryoso ako. I need my passport. Kailangan ba ng passport dito? Kailangan ba ng passport? O nga pala, joke lang guys. Domestic nga pala to. Nagbibiro lang ako. So, hintayin lang namin yung flight namin. Nandito kami sa airplane. So, 55 minutes ang flight namin. See you guys in an hour. Dito na kami sa Negros Occidental dito sa Bacolod Silay Airport. So nandito tayo ngayon sa bayan ng Silay. Ay, Silay ba ay city? Oh, yeah, city ata. Basta alam ko city siya. So first stop namin ay sa Sharins Kansi. Gugutom na kami and we want to try the Kansi. So bubuk lang kami papunta doon sa Bacolod City. And see you guys! Nandito na kami sa Sharins Kansi. Excited na kami kumain ng kansi. Alam nyo ba, pinagmulan ng kansi? Guys, ang kansi, ito yung ginagamit sa panluto. Ay, shansi nga pala yon. Joke lang. Ang corny ng joke ko. O ikaw, anong entry mo? Alam mo ba kung saan nagsimula ang kansi? Ay, wala pa akong idea. Hindi, isa pang pinagmulan ng kansi. Ito yung pag kinalabit mo yung ano at nairita siya. Okay. Alam kong corny na yung joke ko. So, kidding aside, ang kansi ay nagmula sa Bacolod. So, kung mapapansin ninyo, para siyang bulalo, pero sinigang. So, actually, tinatawag siyang sinigang na bulalo. Yung pampaasim na ginagamit sa kansi ay yung fruit na tinatawag na batuan o limbi. May mga ibang restaurant naman na nagsaserve ng kansi. Pero kapag sinabi nating kansi, ang pinakasikat sa Bacolod ay yung Sharins Kansi. Meron din silang fried kansi pero hindi kami umorder. Actually, para sa akin, yung lasa nung kansi ay masarap. Yung pagkakaluto dito sa Sharins, tama yung asim and sobrang lambot nung beef. Sobrang sarap niya, guys. Then, after dito sa Sharins, pupunta muna kami ng hotel and then mag-ayos ng gamit. And then, after that, mamamasyal na kami. Okay, so nandito na kami sa hotel, sa Go Hotels Bacolod. So since 2 PM pa yung check-out namin, baka maglibot-libot muna kami dito or baka pumunta kami sa Robinsons at may bibilin lang kami. So before kami maglibot-libot sa Go Hotel, alam nyo ba kung sino ang may-ari ng Go Hotel? Alam nyo kung sino? Si Rufa May Quinto kasi go, go, go! Joke lang guys! So, dahil 2 PM pa ang check-in namin sa hotel, so nandito kami sa grocery. Alam niyo yung feeling guys na sinabi ninyo sa parents ninyo na, ma, punta lang ako ng Robinson, pero hindi nila alam kung saang Robinson. So, yun yung feeling ko. Bili lang kami ng food kasi bukas, sa second day ng trip namin, pupunta kami ng Lakawan Beach. So, nandito na kami sa loob ng aming hotel room. Bago kami maggala-gala, so nag-freshen up muna ako kasi sobrang na-haggard ako doon sa biyahe namin and magpapahinga muna kami. So, by 3 PM, simulan na namin ang paggagala around Bacolod, Talisay, and Silay City. So, after namin magpahinga sa hotel, next stop namin ay San Sebastian Church. Guys, so nandito kami ngayon sa San Sebastian Cathedral. By the way, fun fact lang about San Sebastian Cathedral. Ang San Sebastian Cathedral ay ito yung seat ng Diocese ng Bacolod.
Kumbaga, ito yung pinaka-head ng church ng Bacolod. Bukod doon, ito yung pinakalumang simbahan sa Bacolod kung hindi ako nagkakamali. Dito rin matatagpuan yung patron saint ng Bacolod na si San Sebastian. Kung makikita ninyo yung architectural structure ng church, Romanesque architecture. So, hindi ko alam kung bakit siya tinawag na ganun kasi hindi naman ako architecture major or art major. Pero yun yung kind daw ng structure nito. And sabi daw nila, yung simbahan na to ay gawa daw sa coral. Sa mga kabibe. Diba ang amazing? So, libutin natin ang San Sebastian Church. Namin sa church, nagpray ng onte, nagpasalamat kay Lord sa blessing na binigay niya. So, after nun, punta muna kami. Hoy, nagpasalamat tayo. Nagpasalamat tayo, ganun na rin yun. Sorry. After natin magpasalamat ng bonggang-bongga sa ating Panginoon, punta naman kami sa SM para magpalamig ng konti. Nandito na kami sa SM. Mukha siyang SM Fairview. Papalamig lang kami saglit and then after nito, punta kami sa Jojo Vito Art Gallery. After namin tumambay saglit sa SM at makita ang SM Bacolod, papunta naman kami ngayon sa Jojo Vito Designs Gallery. So makikita namin doon yung mga iba't ibang design na face mask na kanyang ginawa. Nandito na kami sa Jojo Vito Art Gallery. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit may Mascara Festival at tinatawag na City of Smiles ang buong Bacolod? Kaya siya tinawag na City of Smiles ang Bacolod at sineselebrate ang Mascara Festival dahil sa mga pinagmulan na ito. Unang pinagmulan kung bakit ipinagdidiwang ang Mascara Festival kasi noong 1980s nagkaroon ng financial crisis sa buong Negros na kung saan ang dahilan ng financial crisis na ito ay dahil sa pagbaba ng demand sa sugar. So, ano bang ibig ko sabihin dito? Kasi noong 1980s, sinimulan ang pagkilala ng mga sugar alternative na nagsimula sa USA. So, syempre, kapag nagkaroon ng bago sa paningin ng tao, yung demand nun ay lilipat doon sa alternative or sa law of demand, no? Kapag may bagong substitute ang isang bagay at maganda ang presyo o na-advertise ng maayos, yung shift noon ay lilipat doon sa kalaban o sa kapalit na product. So which in case, yun nga, yung sugar alternative. So ang nangyari is, naapektuhan ang sugar industry dito ng buong Negros. So syempre, nakaisip ang mga tiga Negros na paano tayo ahon sa ganitong sitwasyon. So dito na nagsimula silang gumawa ng mga maskara gamit ang paper mache at coconut husk. So bukod doon, no, kung bakit nagkaroon ng Mascara Festival ay dahil sa isang insidente, yung paglubog ng MV San Juan sa isang dagat. Ang nangyari doon, yung MV San Juan ay bumangga sa isang tangke ng langis. Sa paglubog ng tangke ng langis na yon, karamihan sa mga naging biktima doon ay mga taga Negros. So, kaya naman sineselebrate ang Mascara Festival ay para ma-boost ang moral ng mga taong sobrang lugmok. And kaya siya tinawag na City of Smile para maipakita ang resiliency at optimism ng mga taga Negros. O diba? Teacher na teacher lang ang peg ko doon at reporter. So after namin dito sa Jojo Vito, pupunta na kami sa The Ruins. So nandito na kami sa The Ruins. For more details about The Ruins, just visit
my TikTok account, nandoon siya guys. And say na sobrang ganda pala ng bahay dito sa The Ruins, di ba? Pang mayaman. May cafe dito guys sa The Ruins, kaya kami ay kakain. So by the way, ang kinuha naming ticket nga pala ay 400 pesos, yung may consumable na sa restaurant. Pagbuksan niyo ako ng pintuan! Pagbuksan niyo ako! Last stop namin for today, Aida's Chicken. Meron silang dalawang branch. Isa dito sa Bacolod ay isa sa Makati. Iba pa rin talaga yung experience na nasa Bacolod ka. Na nagkakamay, tapos ako nagmamaganda. So dahil nagmamaganda ako, magpa-plastic gloves ako. Because I cannot, it's a little bit messy. Not a little bit, it's actually messy. Wow, ang laki! Ang sarap, grabe. Totoo naman, masarap eh. Sarap, sabi. Jacqueline Jose, hindi nyo kaya. Ganon mag-react si Jacqueline Jose. Sumalangit na mo. Oo. Ganon siya. Underacting. Kain. The best kinasal dito lang sa Aidas. After nito, we will go home na sa hotel. And then, second day na. See you on our second day dito sa Negros Occidental. Second day here in Negros Occidental. Papunta kami ng Lacawon Beach. Yung trip ay tatagal daw ng 1.5 hours. So, I think paalis na yung bus in a few minutes. So, see you in Lacawon. Bigyan ka ng jacket! Lapit na kami sa Lacawon Beach. Say hi to my vlog. Kaway-kaway! Hey! Oh my gosh, no, wait. Maalo, nakaka-lurks. Oh my gosh, I told you. Oh my God, nakaka-lurks. Let's splash yung water sa face ko. Oh my gosh. Oh my gosh, napagkakapolo. We're off to the floating restaurant. Nandito na kami sa floating restaurant ng Lacawon. So, I forgot the name ng floating restaurant. I-GMT mo, i-google mo te. Tauhay. Tauhay ba? Ayan, may nagsabi Tauhay Floating Restaurant. Nakaka-relax. Parang gusto ko na lang dito matulog. So, pahinga muna kami. And then, mamaya, ginuman na. Oh. Magpapakalasing ako. Walwal, tira, charir. Sige na, papahinga muna ako. Ang lakas ng current! Nakaka-relax! Current? Ang lakas, grabe! Shout out doon sa kung nagtapo nito. Pero hindi ako nagtapo nun guys. Joke lang yun. Shout out sa nagtapo nito. Wala kang care sa nature. Kaloka ka! So after namin mag-dive, o diba,
Sa kalagitnaan talaga ng katanghalian, magiinuman daw kami. O, diba? Ang galing. Diba? Lasinggera lang, ambeg. So, hinihintay lang namin yung drinks namin. Nakakapagod mag-swimming. Diba? Nangitim na ako. Okay, for the TikTok, ang mga feeling Gen Z. Cheers tayo, guys! Inuman! So, this is strawberry margarita. Let's taste. Sarap. Kakain kami ng smoothie bowl. So, na-miss kong kumain ng smoothie bowl. So, yung last kong kain ng smoothie bowl ay doon sa San Juan, La Union. So, let's taste! Nag-enjoy kami sa Nakawon. So, next stop namin ay sa Splash Water Park. Nakikita ninyo na may sugar cane na hawak yung kamay. Kaya may sugar cane dito ay of course, alam nyo naman na ang Negros region ay ang sugar capital ng Philippines. Ibig sabihin, sila yung region na may pinakamaraming mag-produce ng sugar sa buong bansa. Oh my gosh! Ay! Kalerks! Oh, si OA. Ayan, so nandito na ako guys. Kasama ko na sila. Sabihan pa naman ako, ang tagal ko dahil malamang kaya nga may ganitong salbabida para ano, hindi ka maglakad. Para enjoy mo yung time. Pero ano siya, nakaka-relax. And although medyo time consuming siya, yun na sila, nasa swimming pool area. So wait lang. Enjoying ko lang to. Hindi rin naman para babalik. Pinaikot-ikot lang kami. Parang ikaw lang. Hilig mo magpaikot-ikot. Tulog! Tulog! Ay, nababaw lang pala siya. Guys, mag-slide na kami. Sobrang excited na kami mag-slide. Ay! Kalok! Opo ako! Di ko kaya! Ay! Oh my God! Kababalik lang namin ng hotel at dumating ang Leones Napoleones. So, iniwan na lang to sa front desk. Ngayon, unbox na natin. Uy, kita. Wait lang. Ay! Ayan. Let's taste. Top. Top. Heaven. So ito yung in-order ko, frozen tiramisu. Tikman natin. Wow, in fairness for the price of 110, medyo malaki yung serving nila.
Ang sarap niya, tama lang yung tamis. Sikat yung Kaleya sa Bacolod. Pag sinabing cakes, Kaleya. So, napagod kami sa aming trip. Sobrang nag-enjoy kami. So, by the way, this is our last night dito sa Negros Occidental. So, bukas, bago flight namin, kung sakaling magising na maaga at sipagin, maglalakad kami papuntang Capitol. Medyo malapit lang sa hotel. So, sobrang pagod na ako, guys. And good night. See you sa last day bago kami umalis. Hi! Good morning! Palakad kami ngayon papuntang Capitol Towers. Yung ibang friends namin ay tulog pa. So kami na lang dalawa ang maglalakad papuntang Capitol Towers. So syempre kailangan nating mag-exercise, di ba? Kasi sobrang dami naming kinain. So para medyo ma-burn ng onte ang mga pinagkakain namin ng 2 araw. So maglalakad kami from Go Hotels to the Capitol Towers. Tawag doon, one day, Ano? nasa harap. Wow! Diba? So, life lesson kami dito habang naglalakad. So, medyo malapit na ata kami. Parang 1 kilometer pa ata to, hindi ako sure. O, diba? Share mo yung like lesson. Ayan, sabi daw niya, na pinanood ata to ng Tony Talks. Ano ba yung sinabi niya? If you want something So bad. so bad, let it go, sabi niya. Like Rufa May, go. Ganon. Kasi, ano ba yon? Ha? Kasi, Ayun. Surrender mo daw. kasi, Surrender mo. Tapos magugulat ka na lang isang araw na sa harapan mo. ay wow, ang deep mo, rolling in the deep. Pain mo. Basta yun daw. Ano? Paano ba? Basta yan na yun. Basta yun na yun, alam niyo na yun. So, I think medyo malapit-lapit na ata kami. Okay guys, so nandito kami sa Capitol Tower, ang office ng governor. And makikita ninyo, napakaganda ng park, spacious, and may palagun sila, tignan ninyo. Guys, magsusumba muna ako. Syempre, kailangan natin i-burn yung mga pagkain pinagkakain namin sa loob ng 2 days. Tara, samahan niyo ako magsumba. Hindi mawawala ang pagbibili ng mga souvenir. Kaya naman pumunta kami sa Bacolod Showroom and Souvenir Shop bago kami bumalik ng Metro Manila. Syempre, hindi mawawala sa ating listahan ang bongbongs pasalubong. Actually, para sa akin, kapag sinabing bongbongs pasalubong, ang unang pumapasok sa isip ko talaga ay yung piyaya nila na sobrang sarap. Kaya naman, bago kami umuwi ng Metro Manila, bumili muna ako ng mga onting pasalubong na ibibigay ko sa mga loved ones ko. Last stop namin before kami bumalik ng airport, papunta ng Metro Manila, Tom and Tom's Coffee. So, mag-breakfast kami guys dito. That wraps our Negros Occidental trip. So, nag-enjoy kami and para sa amin medyo bitin yung 2 days na nandito. So, hopefully na makabalik kami soon dito sa Negros Occidental. So, follow for more videos. Bye! Love you all!